At dahil tag-ulan na, hayan, at meron na naman pala kang bukid na makukuha sa palayan tuwing gabi. At dahil nga hindi nakapamalaki ang asawa ko kagabi, kaya naman bumili na lamang kami. Kaya naman kahit hindi makalabas ang asawa ko sa gabi, ay pwede ka nang bumili sa mga kapitbahay. Dahil dito sa lugar namin ay kilalang ulam itong palakang bukid, kaya naman tuwing tag-ulan ay maraming nanguhuli nito. At itong nabili ng asawa ko ay lulutuin ko na. Kapag nga naiprito mo to ay daig mo pong naka-chicken joy. At dahil mas malinamnam pa to sa manok ng kapitbahay nyo. Hindi lang pritong palaka ang pwede mong iluto niya, pwede mo din siyang i-adobo at Italian. Ang pinakamasarap daw ay Italian dahil iyon ang paborito ng aking asawa. At pritong palaka nga muna ang inuna ko dahil paborito ito ng aking anak. Pinagulong-gulong ko nga siya sa harina na mayroong asin at paminta dahil kapag hindi mo ibabalot yan sa harina, dahil kapag pinipirito mo to ay sobrang matilamsik ang mantika. Nakulangan pa nga ako ng mantika dyan kaya nagpabili pa ako ng isang bote sa aking anak. At na-extra pa nga yung aking siyanghe na natira kagabi. Iniinit ko lang ngayon. Kaya ayan, hinango ko na dahil magpiprito pa ako ng isa pa. Nalimutan ko pala itong hati-hatiin sa tatlo kaya bumubuka itong isa. Mahihirapan ako magbaligtad. Kaya naman naisip ko hati-hatiin na yung mga natira pa. At nahati ko na nga yung mga natira at ayan, ipiprito ko na nga sila sunod-sunod. Audrey, look at this. Look like fried chicken. Small. Oh! Ay, hindi. Fried palaka. Yes. Fried frog. Fried frog. Fried palaka. Nakabukas siya po kasi. Yan naman. Hindi ako na. Fried frog. Paborito mo yan? Apa. At hindi pa nga ako natatapos sa pagpiprito ay namamapak na ang aking anak ang kanyang paboritong ulam. Sarap ba? Maganda talaga kapag sinanay natin yung anak natin kung ano kinakain natin ay siya lang din kakainin nila. Sarap. Walang kaarte-arte. Kunin mo na yung isang chicken ng palaka, yung hita. Oh, isang palaka mo. Hanggang dito na lang. Bye!